Masakit pala talaga kapag hindi mo masurvive ang gusto mong isurvive. Ano pa bang silbi ko? Ano pang tingin sa akin ng pamilya ko? Sunod-sunod na tanong ko at umuwi sa bahay ng mga magulang ko. Hinanap ko si mommy pati ang daddy upang ipakita itong daladala ko dahil alam kong sila rin naman ang makakatulong sa akin. Asaan si Leisha? Tanong ko na makita ko silang dalawa na nagmemeryenda sa may pool area. Padabog kong inilapag sa harapan nila ang envelope na may laman na divorce paper. Kaya malungkot na tumingin ng mommy sa akin. They know about it, kaya umiling ako. Anong nangyari? Nagtatakang tanong ni daddy. I failed, dad. Sagot ko at umupo sa isang bakanting upuan at yumuko. Akala ko mag-uusap kami para maayos ang marriage namin, daddy. Handa naman ako magsimula at iwanan na nakaraan. Pero mas pa rin pala si Joseph. Bakit puros na lang si Joseph? Tanong ko at tumingin sa kanya. Handa kang magsimula at iwanan ng nakaraan? Tanong ni daddy sa akin at inulit lang naman niya ang sinabi ko. Tumango ako pero umiling siya at tumingin kay mommy. How's Limuel? Tanong niya sa akin. Paano magagawin yun kung ikaw mismo sa sarili mo insecure ka kay Joseph? He said at tumayo. Anak, Joseph Brian is a good son. Pinalaki siya ng tama ng nanay niya at alam niyong malaki ang pasasalamat ko sa kanila nung nasa isla pa ako at nawala sa piling niyo. Paliwanag niya sa akin at tinapik ako sa balikat pero umiling ako at yumuko. He massaged my shoulder. I know na pinaparamdam talaga niyang andito siya palagi sa akin. Pasasalamat pala ang kalimutan kami at piliin sila. Ganon ba, daddy? Tanong ko rin at tumingala para makita siya. Nakita kong nagbuntong hininga siya at nagkibit balikat lang. Limuel! Sita sa akin ni mommy at mabilis na hiyawakan ng isang kamay ko at pinisil iyon. Tumawa ko at mapait na tumayo pero bumalik si daddy sa upuan niya at kampanting umupo roon na parang wala lang din. See? Matigas na sabi ng daddy. May issue ka sa akin? Tanong niya at tinuro ang sarili niya kaya tumalikod ako. You failed. Because your lack of obligation being a son, dito mismo sa loob ng bahay ko. Sabi ng daddy kaya tumingin ako sa kanya. Alam ko naman Limuel, dahil simula noong tinanggap niyo ako, hindi ko na naramdaman na naging daddy mo ko. Nakikisama ka lang dahil yun ang nararapat. Ginagawa mo lang dahil nakikita mong mahal ako ng mommy mo. Ginagawa mo magpakaanak dahil yun ang gusto ng mommy mo. Sabi niya kaya yumuko ako at nagsimulang tumulo ang mga luha ko. Am I right? Tanong niya sa akin, kaya inangat ko ang ulo ko upang salubungin ang mga mata niya. Tama na yan! Awat ng mommy, pero nakita kong umiling si daddy. Kailangan niyang matuto dahil hindi niya maitatama ang lahat sa bahay niya. Kung dito mismo sa bahay ko ay wala na siya. My home is a basic of everything at alam mo yan. Sagot ng daddy at tumingin sa akin. Your lack of communication. Hinayaan mo na lang ang lahat. Dahil alam mong okay lang sa mommy mo at gusto ng mommy mo. Sumbat niya sa akin. Kailan ka ba humingi sa akin bilang isang anak? Pag-uumpisa niyang namemersonal sa akin. Kailan ako naging pabor sa'yo na maging tatay mo? Kailan yun, anak? Nung humingi ka ng service private plane every weekend. Sunod-sunod na tanong niya. Gold pendant ni Pamela pero binayaran mo naman. Doon ko nalaman na mas mahalaga sa'yo si Pamela kaysa sa anak ng best friend ng mommy mo. I was insulted being a father nung sinabi ng mommy mo sa akin na nagtitipid ka dahil gusto mong bayaran ako sa pinabili mo sa akin dahil ayaw mo maging pabigat sa akin. Hindi naman yun ang gusto kong sabihin. Gusto ko lang naman na sana kapag magbigay ako ng bagay kay Pamela, yung pinaghirapan ko at sa aking pera, daddy. Mabilis na depensa ko. I increase your allowance dahil masakit yun bilang isang ama. I did everything to quote you as my son. Na hindi lang sa pakiusap ng mommy mo ang pakikitungo mo sa akin. I know that you admired me since you are a little. I remember that you hugged me tight dahil nakita mo ako sa malaking picture sa sala na may narating na 4 na star. I know that you dreamed that too, son. Paliwanag niya, kaya tumango ako sa kanya dahil siya talaga ang iniidolo ko simula noon. Your mommy always reached me out regarding your companionship pleasantly. Relationship to me as being a father. I always think that I am a failure because I can't win your heart. Nasasaktan ako lalo na kapag kay General Valdez ka humihingi ng payo kapag kailangan mo.
andito naman ang daddy eh. Nagtatampo ako bilang daddy mo, pero wala akong magawa dahil mas lalong lalayo ang loob mo sa akin kapag papairalin ko ang damdamin ko. Alam mong kayo ang masterpiece ko, kaya pinapairal ko pa rin ang pagiging daddy mo dahil matatalo ako sa nilikha kong obra kapag kulang kahit isang guhit lang. Malungkot na paliwanag niya sa akin. Hindi pa ako nakakasagot na magsalita na naman siya. But you need to find yourself dito mismo sa bahay. Practice everything na kailangan mong i-apply sa bahay mo and prepare yourself na ikaw na mismo magsasabi sa sarili mo na tama kang tao para kay Pamela. Payo niya sa akin kaya tumango ako. I'm sorry, Daddy. Hingi ko ng tawad sa kanya at pinunasan ang mga luha ko. Nahihiya kasi ako kay Daddy dahil simula noong mga bata pa kami, binigay niya sa amin ang lahat. Lahat-lahat. Gusto ko lang din naman sanang tumayo sa sarili kong mga paa at hindi nakabase sa kanya. Pero mas understanding na rin pala yon lahat. I'm sorry dahil nasaktan kita. I'm sorry dahil hindi ako nagpakaanak sa'yo like Fatima Leisha and Ace did. Pero mahal na mahal kita at proud na proud akong naging daddy kita. Ayoko lang kasing sabihin nilang narating ko ang ganitong posisyon dahil lang sa general ang daddy ko. Kaya minimal lang ang hinihingi ko sa iyong knowledge regarding my job. Pero mali ako doon. Mas magaling pa nga sa akin ang bunso mong anak eh. Dahil natutukan mo talaga siya sa aspektong kailangan ng isang militar. Pero hindi niya lang pinapakita sa akin. Dahil alam niya nga, magsa-self-pity na naman ako. Paliwanag ko, I'm proud of you, son. Dahil lahat ng narating mo, galing sa pagpuporsige mo. Walang bahid na general help na sinasabi mo. Sagot naman niya sa akin, don't go anak. Huwag mong ituloy ang pagpunta mo sa Egypt. Fix the broken pieces. Pakiusap niya sa akin. Pero sa paraan na ito, hindi ko siya susundin. Let me stand by my feet, Dad. Unang sabi ko, sa bagay, mga bata pa naman kayo. I promise, aayusin ko ang lahat pag uwi ko. 3 buwan lang naman po. Pinakita ko pa ang 3 daliri ko sa kanya. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Mommy. Hindi ko na siya hinayaan na magsalita pa. I love you, Dad. Sabi ko ulit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. I love you too, son. Sabi niya rin at gumanti sa akin ng yakap. Home is the best place for everything. Always remember that. Paalala niya pa tinapik ang balikat ko. Alam ko naman iyon eh. Correct yourself because money is rib to her woman to function and prosper their home. Dugtong niyang wika at si Mommy naman ay nakangiting nakatingin lang sa amin ni Daddy. Kung hindi mo man nagawa ngayon, gawin mo para sa iyong hinaharap. Thank you, Daddy. Thank you for everything. Sagot ko sa kanya. I love you. Sabi niya ulit sa akin. Sasagot pa sana ako nang napatingin kaming 3 sa likod namin dahil may excitement na sigaw. Lalapit na nga'y sisigaw pa. Ito ang mahirap kay Nard. Sobrang ingay niya. Akala mo babae ang bunganga. Mommy! Daddy! Masayang tawag niya sa mga magulang namin at patakbong lumapit. Tapos na ang schooling mo? Gulat na tanong ng Daddy sa kanya. Yumakap siya kay Daddy at nilampasan lang naman ako. Wala akong nagawa kundi sinundan ko na lang siya ng tingin. Humalik siya sa pisngi ng Mommy at tumingin sa akin. He insulted me. Kumunot ang noo ko dahil sa ginawa niya. Akala mo naman hindi niya ako kuya. Uy, nandito ka pala. Ngising tanong niya sa akin. Umayos ka, baka lumipad ka. Banta ko at tinaas pa ang aking kamao. Pero binaliwala lang niya at tumawa pa talaga. Tawang may pagka-insulto. Hindi kasi kita nakita. Insultong sabi niya at tinignan ako mula ulo hanggang paa kaya yumuko na lang ako at huminga ng malalim. He didn't fault that I am his brother. Kasalanan ko naman kasi talaga. Ace Nard. Sita sa kanya ni Daddy at si Mommy naman ay tumayo at yumakap mula sa likod ko. Oh, I'm just kidding. Tawang sabi niya sa akin at tinapik pa ang braso ko. Huhulaan ko kung bakit ka nandito. Tanong niya tinitigan ako sa muka. Uuwi ka lang naman kasi kapag alam mong alanganin ka eh. Siningkitan ko siya ng mga mata pero baliwala lang sa kanya. Pero sa mga mata niya ay nakita ko ang pagdaloy ng lungkot sa mga mata niya bilang isang kapatid. You failed, right? Tanong niya sa akin ulit at tumingin kay Daddy. You failed as my brother.
You failed also as a husband too, isn't it? Tanong niya. I'm sorry. Hingi ko ng sorry dahil totoo naman talaga. Dahil wala ako noon bilang isang nakatatandang kapatid nila. Dahil sa pagsunod-sunod ko kay Pamela sa school, kahit sa akin noong okay pa kami, dahil I'm blaming myself to her. Kaya masakit sa akin simula ng unang balik ko ay lumabo na ang lahat. Kuya, sabay hawak sa magkabilang balikat ko at pinisil-pisil ito. Inaasahan na yan ng daddy, dahil siya rin naman ang may pakana ng lahat ng to teach you a lesson. Paalam niya sa akin kaya tumingin ako kay daddy. Pero ako, turo niya sa sarili niya tumayo ng tuwid. Hindi ako nagtatampo sa'yo dahil alam kong simula pa lang noon, si Pamela Jane na ang mundo mo. Ngiting wika niya. Anyways, I'm going to my room, daddy. I thought I'm tired. Tawang sabi niya pa at binigyan pa talaga ako ng suntok sa braso. Kumunot ang noo ko sa sinabi ng kapatid ko. Though, nilihis lang niya ito, pero nakuha ko naman. Habang ako'y nakatingin lang kay daddy, pero huminga lang rin siya ng malalim at tinaas ang dalawang kamay niya para mas lalong tumawa si Nard. Magtutuos na ata kayo ng panganay mo, daddy, at ako'y matutulog muna. Sabi niya pa at iniwan kaming tatlo na may kasama pang pangaasal. Daddy. Tawag ko kay daddy habang si mommy ay yumakap sa akin. What's Ace Nard saying? Tanong ko. I'm sorry. Hingi niya ng tawad sa akin. Sorry for what? Tanong ko sa kanya dahil hindi ko masundan ang ibig sabihin ng lahat. For what I did. Sagot niya tumingin sa akin. You did what? Naguguluhan kong tanong. Sakto naman na humiwalay ang mommy sa pagkakayakap sa akin. Ang sweet talaga ng mommy ko. Katulad siya ng asawa ko. Hindi ko masundan, daddy. Ano ba ang iyong ginawa? Tanong ko ulit at tumingin kay mommy. Baka sa kanya ako makakuha ng sagot. Pero umiling lang siya. Kaya alam kong wala siyang alam. Nung hindi pa okay ang lahat sa amin ng mommy mo. Pagsisimula niya, napanaginipan ko kayong dalawa ni Leisha. You and I sitting at the sand, watching dusk before disappear to the sky. Pinaliwanag ko ang lahat at humingi ako ng tawad sa iyo dahil sa nangyari sa amin ng mommy mo. Humingi ako ng tawad dahil yun ang nararapat kasi pinabayaan ko kayo because of my amnesia dahil sa pagkakaalam mo, hindi ko kayo pinili. Kwento niya. And then, tanong ko, you accepted my apologies and after, tumakbo ka at sinabi sa akin na nakalimutan mo si Baby Jamie. I asked, who's Baby Jamie? And you answered me in my dream that, my daughter-in-law soon. Sabi niya, kaya kumunot ang noo ko. Bigla akong kinabahan dahil ito ang sagot sa mga tanong ko kay Pamela. Huwag mong sabihin, I'm sorry, son. It's my fault. Hingi niya ng tawad sa akin. Mga bata pa lang kayo noon. Tinanim ko na sa isipan ni Pamela na taken ka na kahit alam kong ang bata mo pa. Sabi niya, kaya nagulat ako kahit ang mommy ay nagulat din. What the? Mura ko. Babe! Galit na tawag ng mommy pero tumingin lang siya rito na walang sinabi. I'm sorry, babe and son. Alam ko kasi na si Pamela ang dahilan kung bakit nawala ka sa amin. Alam ko rin siya rin ang dahilan kung bakit ganito ang takbo ng buhay mo. You emblem Pamela Jane to your entire system. Nawala ka bilang ikaw Ace Limuel. Ginawa mo siyang buhay mo, which is wrong as a human being. You are jealous kahit ano-ano na lang. You cannot control your emotions at binabaling mo sa iba ang kasalanan mo. I did my part and I'm sorry for that, son. Pero alam ko kung lesson ito sa'yo upang makita mo ang iba't ibang aspekto sa buhay na hindi lahat aayon sa iyo. Mahabang paliwanag niya sa akin. Daddy, bakit naman ganun? Tanong ko kay daddy para akong nanghina sa mga narinig ko. I'm sorry. Alam ito ng daddy ni Pamela? Tanong ko kaya tumango siya. Pare-pareho kayong lahat. Nangingialam ng buhay ng may buhay. Kahit si Uncle Noah ganun din. Sabi ko, sa akin kagaling, kaya ayaw kong hanggang dyan ka na lang. Bilang isang ama, handa kong gawin ang lahat maitama ka lang. Para rin sa'yo itong ginagawa ko upang makita mo na hindi puso lang ang pinapairal. Dahil sabi nga sa aklat ng katwiran, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? I, the Lord, search the heart. I test the mind, even give every man according to his ways,
according to the fruit of his doings. Pangangaral niya sa akin. I know that Proverbs found the book of Jeremiah 17:9. Our hearts cannot be trusted, kaya nga binigyan tayo ng isip upang mag-isip kung anong tama o mali. Beware anak, magiging tatay ka rin sa hinaharap at ikaw na rin mismo magsasabi sa akin. You make things to be better always for your son or daughter. Huling sabi niya at niyakap ako ng mahigpit. Daddy, thank you, pero may kasalanan ka sa akin. Sabi ko at gumanti ng yakap sa kanya. Natisali na rin ng mommy. Oops, sali ako. Tawang sabi ni Leisha at yumakap rin ng mahigpit sa amin. I'm sorry to your wife, kuya. I slapped her. Sabi niya. What? Gulat na sabi nila ng mga magulang ko. Kasi naman daddy, nakita ko naman ang kuya na umiiyak, kaya pinuntahan ko ang asawa niya sa klinik at pinagsasampal. Sagot ng aking kapatid. That's why Pamela gave this to you? Sabi ng daddy at kinuha ang envelope sa mesa at inabot sa akin. What do you mean? Tanong ko ulit. Gusto ng daddy ni Pamela na ikaw ang mapapangasawa ng anak niya dahil simula pa lang noong mga bata pa kayo. Ikaw na ang pinangarap ni Pamela hanggang sa naging may bahay mo na siya. Pero kapag umabot na sa sakitan, ito ang mangyayari. Sagot niya sa akin. Hay naku daddy, ang labo na ng marriage ko dahil sa pangingialam ninyo. Sabi ko at kinuha ang inabot niya sa akin. Be careful, hanapin mo muna ang sarili mo. Huwag magpapalinlang sa nararamdaman dahil feelings are dangerous. Itama mo muna ang sarili mo anak. Itama mo ang sistema mo sa buhay at ang iyong pagkatao para masabi mong tama ka talaga sa babaeng minahal mo simula nung bata ka. Mga bata pa naman kayo at marami pa kayong magagawang tama. In God's perfect time, He is never delayed. Kung tama ka na para sa Kanya. Thank you sa inyo. Mahal ko kayong lahat kahit yung bunso doon sa itaas. Turo ko sa kanya at nagpaalam na sa kanila. Kumaway si Isnard sa akin dahil nakatingin lang siya sa amin habang nakalain ang siko niya sa railings. Sa may veranda sa taas. Kumaway rin ako sa kanya bago pumasok sa loob ng bahay at tinungo ang aking sasakyan at pinatakbo ito. Everything will be okay in God's perfect time. Bulalas ko